Hi mga besh! Kamusta po kayo? Welcome back sa aking channel. In today's video, pag-usapan nga natin yung madalas nyung tinatanong sa akin about hysterectomy after ng procedure at yung sexual pleasure. Kung gusto niyo malaman ng lahat ng yan, please stay with me until the end of this video. Disclaimer lang mga besh, hindi po ako doktor or medical expert. Isa lang po akong pasyenteng dumaan sa hysterectomy. At kung ano man yung ibabahagi ko ngayon ay based po sa aking experience at base lang po sa payo ng aking doktor. Hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Punta na po tayo dun sa unang question na madalas kong nababasa sa comment section. Ito yung, duduguin pa ba ako kahit after hysterectomy? Ang sagot po dyan ay hindi na po dapat. Kasi wala na po tayong matres, so wala na po tayong rason para tayo ay mag-bleed pa or magregla. So tandaan po natin, kapag walang matres, walang regla. Yan lang po yung ating dapat tandaan. At kung meron kayo na-experience po na pagdurugo, mas maganda mag-consult po kayo sa doktor nyo. Baka may iba po na pong problema, hindi na po sa reproductive organs nyo yung problema dyan. Diba? Mas maganda magpa-check up din tayo. Huwag po tayo self-medicate, magtatanong sa mga ganitong experience. Yun lang po yung mapapayo ko sa inyo. Better to consult a medical expert. Next question. Normal po ba na nag-i-spotting? Again, hindi pa rin po. Kasi nga, wala na tayong matres. So, wala na dapat talagang ma-experience na spotting o pagdurugo. Actually, before akong operahan, i-share ko lang yung itong experience ko. May pinainom sa akin na gamot na para mag-stop yung bleeding. Yun po ay ininom ko muna bago po ko operahan. Kasi mas maganda nga na pag inoperahan ako, walang pagdurugo, mag-stop muna. Tapos sa ako after po nun, nagpa-clearance ako kung pwede na ako magpa-opera kasi syempre i-check din po yung lahat ng yung mga vital signs nyo, yung heart nyo kung may problema kayo sa puso, or baka may possible na hikain ka ba, katulad ko, talagang monitor po ako, meron akong pulmonologist din, meron din akong cardiologist. So, yung mga yon dapat meron kayong mga, nagkukonsult po kayo before kayo operation. Pero yung sa akin po, yung nagkaroon ako ng bleeding nga, meron akong ininom na gamot, I hope makita ko pa. I think na meron ako dyan. Yun yung dala-dala ko pag bumabiyahe ako kasi may time nakaka-experience din po ako ng spotting. Share ko lang nagkaroon ako ng experience spotting nung last June lang. Nag-travel kasi kami madalas lakad-lakad. So yung kakalakad ko pala, masama din siguro sa akin, napagod ako. Nagkaroon ako ng spotting. 2 days talaga. Akala ka na doktor ko na chinat ko siya sa Viber. At tinanong ko, yun nga yung gamot na ininom ko rin pala before ako pa-opera. Yun yung hinahanap ko sa butika kasi wala po siyang generic din, branded po talaga to. At medyo may kamahalan, I think 48 pesos. So naghanap ako ng mga 10 pieces, nag-stock na ako kasi baka magkaroon ako ulit ng bleeding. Pero until now, hindi pa po ako check up ulit para makita kung saan ba talaga nanggaling. Pero sabi nga ng aking OB-GYN, definitely dapat hindi po talaga ako dinutugo. So baka may iba akong problema. So I hope pag nakaka-visit ako, matanong ko ulit sa doktor kung ano yung mga kasong ganito. Pero if ever po nakaka-experience kayo ng spotting, better to consult your OB-GYN din. Third question, normal ba na manigas yung ating dibdib? Or parang bigat-bigat na? Or tawag dito nila ay breast tenderness? So ang sagot po dyan ay normal lang. Actually, naranasan ko po ito, na-experience ko pa po yan. At nung nagbabasa rin ako sa comment section, dami ko rin nabasa na nananakiti yung dibdib nila. So, yung ibang mga question nyo, nire-raise ko rin yan sa aking OB-GYN once na nagbe-visit ako sa clinic, nagpapacheck up ako. And sabi nga niya sa akin na normal lang po sa ating mga kabayang dumaan sa hysterectomy, lalo na kung meron pa kayong ovary. Again, yung ovary natin ay 2. Yung uterus po yung isa lang na, or yung uterus is matres in Tagalog. Yung ovary po ay ovaryo sa Tagalog naman po. So, yun po yung 2, yung ovary natin. Ako meron na lang po akong isa.
So, kaya po naninigas, nakaka-experience ako ng paninigas ng aking dibdib. Kasi nga po, nagre-release pa ito ng estrogen. So, kaya, syempre, duman ako sa hysterectomy procedure. Meron kumbaga nag-a-adjust yung aking hormones. Kaya, naninigas po yung meron tayong paninikip. Parang di ba pag matigas yung breast natin, pero ang sikip-sikip, nahihirapan tayong huminga. So, normal din po yan kapag nagpo-produce po ng estrogen yung ating mga ovary or kahit isa lang po ng ating ovary. Ang susunod na question natin ay galing po sa mga mister. Ayan, ang dami ako nababasa doon sa comment section. Ang dami na ng tanong about this. At yung iba naman po nahihiya magtanong sa comment section, kaya sa Instagram or Facebook sila nagme-message sa akin about this question. Pwede pa rin ba makipagtalik ang kanilang asawa after hysterectomy? The answer is yes. So, huwag po kayong matakot dun sa mga mister nyo na kailangang dumaan sa ganitong procedure. Kasi pwede pa rin pa naman pakipaglabing-labing ang inyong mga asawa kahit after hysterectomy. Kasi po, sa hysterectomy, what do you call that? Yung uterus, ovary, fallopian tube, cervix, yun lang po yung tinanggal. Yung vagina po ay intact pa rin. So, no worries na, wag na mag-worry yung mga mister dyan. Pwede pa rin naman po. Yung next question po ay madalas kong nababasa or dinidm sa akin kasi nahihiya po sila magtanong sa comment section regarding this question. Na nag-orgasm pa rin ba ang mga babae o nilalabasan pa rin ba yung babae after hysterectomy o wala ng matres? Ang sagot po dyan ay, syempre yes. Nilalabasan pa rin po, nag-orgasm pa rin naman tayo kasi intact pa rin naman yung clitoris natin, yung vagina natin, at yung ibang mga nerves na responsible sa sexual pleasure. Magkakaroon lang siguro tayo ng problema katulad ko na iisa na lang po yung aking ovary. Meron talagang cases, pero ibibihira naman daw po according sa aking OB-GYN, nagkakaroon ng vaginal dryness. Kasi isa na yung ovary ko, so konti na lang yung estrogen na pinoproduce. Kaya nagkakaroon ako ng sobrang dryness po talaga. Kaya masakit po pag may mga labing-labing kami ni Mr. talagang hindi ko kaya. So, nang ginawa po sa akin ng doktor, nagbigay po siya ng gamot para lubricant. Then, meron din akong gamot na isa na sa sobrang hindi kinaya nung gel na nilagay sa puweta. Merong isa pa na nilalagay ko naman every week. Papakita ko yung gamot, saglit lang po. So, ito mga besh yung aking gamot sa vagina na nilalagay ko, ini-insert ko. Ito yung nirecommend sa akin ng aking OB-GYN. Medyo kamahalan to. Yung 6 tablets niya parang nasa 1.2 ba yata. Ayan, 1.1. Yan. At ito kailangan naka-ref. Hindi pwede dapat mainitan to. Medyo sensitive. Ganito kalaki yung tablet. Ito yung ini-insert ko po sa puwerta ko. 1 tablet once a week. So, 6 tablets naman yan. Kaya medyo kamahalan lang talaga. Yun nga na medyo nag-stop ako nito kasi nga nung nagkakasakit ako, nakakalimutan ko. Minsan, so mas maganda ilagay nyo, i-alarm nyo rin. I-set nyo kung kailan kayo ulit maglalagay ulit. And for me, nakatulong naman siya. Yun lang. Papakita ko ng malinaw sa inyo para mabasa nyo po. I'm not sure kung mabibili po ito over the counter, pero meron kasing prescription. Pag ganyan kasi alam ko, kailangan ng prescription pag yung may RX po na nakalagay. So, ito po yung prescribe ng doctor sa akin. I'm not sure. Siguro, try nyo lang kung makakabili kayo, kung talaga naka-experience kayo na sobrang dryness. Nakakatulong naman siya. Yun lang, paglalagay po nito sa puwerta natin, insert natin, talagang kailangan nakahiga ka. Kasi, and for 30 minutes, hindi ka dapat tatayo or dapat hindi ka rin wiwiwi. Kasi syempre, pag umihi ka, baka lumabas. Sayang lang din. Mahal-mahal pa naman itong gamot na to. And for me, effective naman siya. Dun sa nakaka-experience ng sobrang dryness. Sunod na question po ay madalas ko nababasa through DM kasi din nahiya nga sila mag-raise ng ganitong question. Alam niyo na sa Pilipinas, di ba? Iba yung connotation pag nababasa nila, may mga nagtatanong ng ganito. Nahihiya sila magtanong about muscle control.
So, nakakapag-muscle control pa rin ba ang mga babae kahit wala ng matres? The answer is still yes. Kasi, yung ating matres naman po, part yan ng reproductive organ. Hindi yan part ng, kumbaga, responsible sa muscle control. Ang responsible po sa pag-muscle control natin ay itong ating mga pelvic floor muscles. Yun yung mga kalamnan natin na nakapalibot po sa vagina at sa puwet natin. So, again, huwag kayong mag-worry mga misis dyan at sa mga dalaga pa rin na dadaan sa ganitong procedure kasi natatakot nga sila. Ang daming takot kasi baka daw iwan sila ng mister nila, baka hindi na sila labing-labing ng mister nila, kaya ayaw nilang, natatakot silang dumaan sa hysterectomy procedure dahil sa yung mga tanong po na karamihan about, lalo na pagdating sa sexual pleasure. So again, lahat po yan ay totoo na wala pong kinalaman sa hysterectomy procedure natin. Mabibigay pa rin natin yung mga gusto ng ating mga mister. At the same time, magiging maganda na rin po yung kalusugan nyo. Another info lang, itong Kegel exercise, yung muscle control. Iyon po, pag nagma-muscle control tayo, pwede po yan makapag-tight or makapag-strong ng ating mga muscles around the vagina. Nakakapagpasikip po yan. Another info yan sa mga gustong pampasikip. Yan, kailangan nyo lang mag-Kegel exercise. Yan po ang tawag dyan. At least 3 to 5 minutes. Try nyo po mag-Kegel exercise for tightening of your muscles po around vagina. By the way mga besh, itong ganitong topic po, yung mga sensitive na topic natin, mga rated SPG natin, ay dito ko lang po i-upload sa YouTube, Baka po kasi mapanood ng mga minor sa ibang social media platforms. So, dito ko lang po talaga i-upload. Kung may mag-upload man po nito, ay hindi na po ako yung nag-upload. So, dito lang po yung panonoorin yung mga ganitong video ko po. Dito lang sa YouTube. At kung nagustuhan nyo po yung video ko, don't forget to hit the like button. At gusto nyo pa po mapanood or makapanood ng mga ganitong topic in the future, hit the subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga video ina-upload ko. Until next time mga besh, bye, stay safe and healthy and happy.